the word of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Sabay-sabay. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na gabayan yung bawat isa, yung lingkod, Panginoon, sa topic na ito, Lord, na kailangan but can be, baka mahirap intindihan pa sa iba. Kami po'y humingi sa inyo ng paunawa, Panginoon, para makarelate at maintindihan namin itong bagay ito, Lord, magamit sa soul winning and sa other things, Panginoon. So, kayo po magagabay sa inyong likod again, bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Sumagot si Pastor June. Nagaya ng basketball. Hindi ba kayo? Saka na, ha? Saka na po. Practice pa. Inaayos pa daw, wala pa rin silang details ng banquet. Okay. So this time ay pala sinabi yung Thursday, no? Title po natin ngayon, medyo hindi mahirap to, pero medyo. Sino dito yung kinakausap niyo yung sarili niyo? Wala yung kausap. Ganun ba? Alam ko ikaw, madalas. Walang taong di ganun. Anyway, tama naman. Sino dito yung di ganun nga? Yung pag nag-isip ka, sa bibig lumalabas. Ay, ganun ba? Hindi naman siguro. Okay. So anyway, ito, nahanap ko rin to kanina. Sa Romans ko lang talaga, nung batang Kristiyano po kasi ako, medyo na talaga ako sa Romans, no? So, nakakatuwa kasi napaka malaman ng Romans, no? Napakalalim, at the same time, very accurate. Pag may mga discussion po about doctrine, hindi mawala yung Romans dyan. So, kaya, asahan natin, ito, isang part lang ng Romans yung natin. Yung gagalawin, yung ating focus, no? Pero sa buong, topical ulit tayo, no? Sa title ngayon natin is, yung sabi ko nga cognitive dissonance, pero ang ating title is The Work of the Law Written in Their Hearts. Yan po yan sa verse 15, no? Yan. Which is, yung topic natin ngayon. Yung subtitle natin is Understand and Utilize Cognitive Dissonance Properly. Okay? So, medyo technical term, pero hindi yung mahirap, no? Kaya aralin natin. So, mamaya, define natin. So, ba't natin pag-aaralan to, of course? I believe ito ay parang useful. Sino dito ngayon? Ang uso lang yan, AI, di ba? So, pag nasa, mga bata ka, hindi mo alam yan. Yung iba nga dito, gumagayat na, alam ko, nakita ko, sino ba yan? Sa basketball, sino ba yung gumamit na? Isa? Si Ezzy. Anong ginawa? Generate ng logo. No? DWDC pass. Ayan. Ganun lang kasimple yun eh. Sabi mo lang. So, may mga tools, yun ang gusto kong sabihin eh. Yung, ano bang sa history yung, sa gera, kasi alam mo sa military, dyan ang una lahat halos eh. Sabi nila. Kasi nga, napaka-importante sa, parang, hindi mahuli yung bansa, no? Pag nagpo-project sila ng power. So, lahat ng research, andun din ng pera kasi pondo, no? Sa US daw. Ang pondo nila sa military. Pag samasamahin mo lahat ng bansa, mas malaki pa rin yung pondo nila. So, isabihin, kaya maasahan mo ngayon, walang makakaano sa kanila, no? Doon ngayon, na-challenge sila ng China, pero puro gaya-gaya lang naman yung China. Pero actually, may mga bagay na rin silang
So kaya sa military, kaya gusto ko lang sabihin ito kanina, no? So napansin ng mga historian, kung gaano ka ganda yung technology, ganda or pangit kasi pinapapatay ng tao eh. So nababago yung warfare, no? Yung kaya yung last sa Ukraine, puro drones na. Bago yan, dati hindi ganyan eh. Na puro drones, kasi nga naman, ayaw mong matay yung mga tao. So, gumawa ka lang ng drones. So, sa World War I daw, on the top of my mind lang. Ang bago dyan is, mga rifle, and then yung paggamit daw ng trench. Maniwala ba kayo? Sabihin yung trench warfare. So, unti-unti sila nag-forward, inuhukay nila kahit sa Pilipinas, gano'n nangyari, kung alam niyo yung Then, of course, sa World War II, dyan na marami, no? Yung eroplano, siyempre yung bandang huli, yung nuclear, no? Tangke yata, meron na sa World War I, no? Pero papangit pa. Pero yung talagang, aerial combat, no? Yung eroplano. And then, of course, after ng World War na yun, pero marami pa rin advancement. So, nauuna yung technology, or gusto kong sabihin actually, tools, no? So, kaya ngayon, AI naman. And then, before niyan, yung panahon namin, computer, no? And then, halos kasabay nun, internet. Pag nag-a-advance yung tools, mas marami nagagawa, yun ang gusto kong sabihin, no? So, alam nyo, kahit ang Bible, nabanggit natin last week, di ba? Yung the Bible is, not boring. Siya yung unang libro, eh. And then, so, yung nagkaroon ng, especially ng printing press, nag-multiply ang knowledge kasi nga naman hindi lang confined sa mga sino nakakabasa lang, yung pagbabasa din libre na, okay? So kaya hindi ko alam kung kaninong baka alam nyo kung kaninong initiative, no, na ituro English sa buong mundo. Kaya hindi ko nagkakamali sa mga missionary yan talaga, mga Kristiyano, no? So, nakinabang yung buong mundo dyan, lalo yung English-speaking world kasi din yung knowledge. Tumalino yung buong mundo dahil doon. Kasi pag marami nag-aaral, sa isang pamilya, hindi lahat dyan magaling, matalino eh. Paano iba mahirap, pero matalino. Di ba? Mga ganun eh. So, kaya pinag-aaral mo, kumalat ng mabilis yung knowledge dahil sa libro. And pwede mo sabihin yung language mismo is a tool, no? So, ba't sinasabi yan? Kasi nga, itong pag-usapan natin ngayon, importante kasi ang pinaka-importante yung gawain natin magligtas ng kaluluwa, no? At, hindi tayo yung tipong napansin nyo naman, hindi tayo nag-soul winning ng patot ang tayo mga patot, no? We know for a fact na ang kalaban may kilos din. Kasi naman, puro kasinungalingan, panlilito. So tayo dapat, alam natin yung sagot doon. So itong isang to, encounter ko madalas to sa mga diskusyonan sa online, no? Tinatawag nilang cognitive dissonance. So kaya inaral ko ulit kasi lagi nababanggit. So hirap nang di mo alam yung uso. Diba? So kaya intindihin natin to, kaya ang title natin is Understand and Utilize Cognitive Dissonance. Kasi parang tool pala to. Pag alam mo kung paano to gumagana, magagamit mo sa tama. Okay? So, yun na. Mali pa yung text ko dito. Copy-paste kasi. Anyway, dito tama ako na. Kaso na wala eh. Yun. Romans 2. Okay? So, yun, bakit natin kailangan aralin to para lalo tayong gumaling sa soul winning. Yung bagay na to, psychological reality actually to, no? Which is naobserbahan lang naman sometime 1950s lang, bago lang. Okay? Ulitin ko, ang tawag nila is cognitive dissonance. So, pag naintindihan natin to, magagamit natin soul winning sa tama, no? So, ano nga ibig sabihin yan? Doon muna tayo na. Pag sinabing cognitive dissonance, ito pa yung nasa dictionary to. Lamang.
Basta yung cognition, alam niyo na yun. Pag sinabing cognition, may kinalaman sa... very good, no? So, pag cognitive and dissonance, ano yun? Cognitive meron. Dissonance, psychological conflict resulting from incongruous. Pag siya incongruous, alam niyo yan sa math, di ba? Congruent, incongruent. Hindi magtugma, hindi magkasalubong, hindi pantay, no? Congruent. So ito, incongruous beliefs and attitudes held simultaneously. Yung pag sinabing held dyan ay pinaniniwalaan. Okay, biblical term yan. So, dalawang bagay na medyo na ko ito ng Thursday, di ba? So, kunwari, naniniwala ka na salvation is faith alone. Pero dapat gumawa ka. Sandali. Ano ba talaga? Pinagsasama yung hindi compatible, di ba? Kala ko ba regalo? Regalo, pero kailangan mong gumawa. Sandali. Rewards yun. Yung lagi nating pinag-ano dyan kasi nakapasok na ng gusto yan even sa mga Baptist. Okay? And then, yun ang cognitive dissonance. Pero isa-isayin natin. Anong cognitive ngayon? Again is, may kinalaman sa utak or pag-iisip. Ano yung dissonance? Okay? Sinabing dissonance, madaling intindihin ito sa music. Ito yun ang ating lack of agreement. Yan. So, agreement, ibig sabihin, parang pantay dapat align. Yan yung mga term natin ngayon eh. Instead of such inconsistency or disagreement. Ano ang magandang example dito? Sige, example ko na yung the best na example natin today, no? Na kaninang umaga, parang kanina rin si Brad, no? Kinig ko kahit nandun kami, nandun ako. Especially si Christian. Kaya naman niyang ma-recognize yung tono eh. Ang problema, sabi sa inyo, pag magli-lead kayo, kahit ano yung sa piano muna. Teng, 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 yan. Kaya yung first stanza, bago tayo bumanat. Kasi pag bumanat tayo ng mamaya na mag-a-align, second stanza na, no? So, diba't kanina, ganun din yung banat, di ba? So, dissonance din yun. Ayun, dito yun, ha? Ayan, mingling of sounds that strike the ear harshly. Ang sakit sa tenga. Ayan, di ba? Sino mga sintonado dito? Dito yung sa ko. Ayan. Ano sabi yung sintonado? Ito yung nota, tapos andito ka lang. Munti ka na. Ngayon yung mga alto, iba yun. Pero parang gano'n. Pero sa alto kasi may music muna tayo So, tinatawag na harmony. Pag sinabing harmony, ito na yung kabuuan na nung awit, especially tono. Tama ba ako? Harmony. Ay, hindi, sorry. Ano pa lang ata yun? Ano pa yung mga ano dyan? Ang rhythm is yung beat, okay? Tama yun. So, pinaka-importante actually yung rhythm, no? Pero yung nota, harmony na yata yun. Pero ang alam kong harmony din kasi yung pag 4 parts yan, yung kanilang pagsasama-sama, magkakaiba pero nagkakaisa. Kasi sabi ko ngayon, kahit hindi ka musician, di ba? Parang iba yung tunog niyan. Masakit sa tenga. Kaya pag may kumaawit dyan sa alam mo yung awit, di ba? Hindi ganun yung tono nun eh. Pero natawa ka minsan yung mga karaoke machine, di ba? Lakasan mo lang. Okay na, 100 na. Siyempre, napakahirap pa ng AI ngayon. Magaling na AI. Kaya nila yan. Ang pantono nga natin yung cellphone na, di ba? So, nakuha niyo yung dissonance. Ang ine-expect mo, do, naging do and a half. Ano man yan? Flat, madalas ganyan eh, flat. Napa-flat kayo. Ganyan, sabi sa choir sa amin dati. Kasi inaabot mo, either hindi mo abot, or hindi pa nag-register sa utak mo, either hindi mo pa masyadong familiar, di ba? Kaya sabi ko lagi, sino mga sintonado dito? Minsan talent niya eh. Pero pag paulit-ulit yan, kanina si Christian, tumama na eh.
Abot niya. Kaso, yung umpisa, mahirap na, hindi naman kasi makina yung ano natin eh. Okay, so, ina-adjust, parang may mali ito na. Okay, masyado matagal na doon. Pero kasi naintindihan yung dissonance, may something's wrong. Pero, ang hirap i-define kasi nga music eh. Kaya nga po nung medyo inaaral ko rin ng konti yung music kasi interesting din. May mga YouTube kasing ganyan. Ako, takang-taka ako, ba't ganito itsura ng piano? Ba't di na lang decimal? May 2, may 3. Yung pala, pinattern yan sa ating natural hearing. Kaya 8 notes, ba't hindi 10 na lang? Para madaling i-divide, di ba? Hindi eh. Okay na ba yan? Sa music. Ngayon, sa logic pala, ganun din. Minsan hindi mo maintindihan, hindi mo ipaliwanag kasi anong inisip mo? Ilagay mo nga yung isang inisip mo dito at ilagay natin ganyan. Pwede mong gawing words, pwede mong gawing objects or symbols, no? Pero minsan ang hirap malaman bakit naka-align ba yan? Anong sabihin? Kaya yung hindi paborito kong subject nung college kami, logic eh. Sa totoo lang. Kaya nung nakita ko yun, may kinalaman sa computing talaga. Kasi pwede mong i-map yan sa utak mo. Okay? So, kapit lang ha. Hindi gagawin natin simple to. Kasi ayoko naman yung naiiwan. Kaya sabi nga sa inyo, pag naintindihan mo to, nagagamit mo sa soul winning ngayon to, hindi ka talo. No? Para kang merong, kaya nabagat sa World War I kanina, kaya nanalo daw yung Allied, advance yung weapon nila. May nuclear sila. Anong gagawin mo doon? No? So ngayon, intelligence na ngayon ang labanan. And then yung last medyo interesado ko sa audio, lumalabas sa feed ko eh. May kinidnap si Maduro. Maduro. Sa Venezuela. Pabira, ilang oras lang, 2 oras. Parang kinidnap ng... may mga defense din yun eh. Ano nangyari? Meron pala silang gamit na tinitira lang ng parang sumasabog yung utak. Kaya ngayon, dedepensa sila, wala na. Ano nangyari? Tapos na, laban. Nakidnap na yung president. So, ganyan yung gusto nating mangyari sa soul winning. No? Hindi tayo gagana na. Pero alam natin exactly yung tools to get the job done. Napakahirap nung katulad yung parang ambush tayo pag nag-soul winning tayo eh. Biglaan yun, si Satanas, wala nang magawa. Tuwan-tuwa sa Satanas, yung mga ibang Baptist, ang tatamad eh. Merong ang titindi nito, soul winning na naman, si Christian na-revive pa. Naku, ano na yan? Ambush tayo dun eh. Yung nag-aano lang sila dun, biglang ligtas na yung isa dun, 2, 3, 5. So kasi alam mo exactly yung gagawin mo. Anong salita, anong format, ano yung gagamitin mo, ano yung hindi mo gagamitin. Di ba? Yung mga pangsayang ng oras, hindi mo gagawin yun kasi nga, hindi naman uupo yan ng 5 oras sa katama mo eh. Ang sabi niya, kaibiganin mo muna. Patay. Ilan ang mawiwin ko kung kaibiganin ko muna yan? 2 sa 1 taon. Hindi ganun. So kaya yung sabi ko sa'yo, napaka-importante itong topic. Pero again, isimple lang natin. So, bakit natin dinamay pa yung psychology? Kasi nga, alam nyo, sa panahon natin ngayon, ganyan ang, pag hindi ka back up by science, laglag ka. Sabihin, which is tama rin naman, basta tamang science, hindi science falsification. So, naintindihan natin, yung nag-a-align tayo dyan. Actually, hindi tayo nag-a-align sa kanila. Align talaga tayo kung sa Panginoon tayo. At ang Panginoon, syempre, siya yung master ng lahat eh. Hindi lang science siya nagpa-uso niya, siya gumawa niyan eh. So minsan may miracle nga, siya yung nagbe-bend. Kaya niya rin yun eh. At minsan para sa atin, binibend niya yung rules. Okay. So it is a mental discomfort. Nakita natin kanina, no? So ito yung mga makikita nating key term na, no? Mental and then ano yung discomfort? Balik tayo sa kanina, umaawit. Ano? Sino yung umaawit na to? Si Pastor Abby ng galing nung kahit dami namin. Parang ikaw yun ah.
Kasi alam mo na yung mga boses. Tsaka yun, siyempre, pag minsan, iniisa-isa niya kami nun eh. Alam tayo dati, di lang tayo natuloy kasi hindi ko na kaya eh. Ganun yun. So, ganun dito naman, logic, may sinasabi ka na parang confident ka sa sinasabi mo, pero ano ulit? Ano sabing ganun? Tapos, pag sinabing discomfort, di ba, yung pag sa music, pero dito sa logic, parang, regalo, pero may bayad, That comes when a person knows or believes does not match with how they live. So itong nakomaterial, pwedeng hindi match sa buhay mo tsaka sa pananiwala mo raw. Okay, pwedeng ganun din. So ang madalas example dito sa cognitive dissonance sa YouTube or kahit sa mga written work is yung kurari ang madaling example kasi dyan, yung mga doktor nga na nagisigarilyo, di ba? Okay. Alam nila na mali, yung ginagawa nila. Andali, yan. Diba? Perfect example eh. Pero sa Bible, napakarami niyan. So, kaya aralin natin yun. Medyo mahaba to. Okay, so, ang mga terms sa Bible niyan is yung parang war within, no? Natapos natin dati yung nalala mo yung flesh versus spirit. Yan. And then, being double-minded sa James, di ba? Self-deception. Niloloko mo sarili mo. Yan. Madalas natin yan. Kahit mga ali sa kanto, alam mo yung sabihin nun eh. Hypocrisy. Yan, di ba? Sabi mo, ganyan. Di naman ganun. Okay? And then, conflict between the flesh and the spirit. Okay. So, inner conflict, ibig sabihin, either sa utak, sa spirit, or both. Kasi, minsan, di natin maintindihan, mga bata eh. Saan ko ba naramdaman yung, pag music, sa tenga lang ba yun? Or, hindi, in-interpret mo yung nota mo sa utak mo rin, no? Ngayon tayo, minsan, sinasabi natin sa puso natin, pero minsan, may part ng utak din yan eh. So, medyo hirap pa. And then, ang gusto kong sabihin, ba't may ganun? Yun ang tanong. Paano nangyari na nadi-discomfort yung utak mo? Paano yun? And then, ano yung solusyon later? Okay? So, ngayon may mga additional terms tayong define. So, nabanggit natin kanina, yung subtitle natin, Understand and Utilize Cognitive Dissonance Properly. Ano sabihin ng utilize? Gamitin, no? Especially, madalas yan sa mga, utility van, ano yung sabihin, no? Talagang, hindi yung pang-pogma, no? Panghakot yun, di ba? Utility belt, yan, yan. Hindi yan pang-pogma. Ibig sabihin, panggamit talaga, no? So, paano natin gagamitin yan? Pag sinabing cognition, natapos natin kanina yung, may kinalaman sa utak. Pag sinabing dissonance, may hindi align. Pag sinabing law, ano yung law? Batas. Na hindi lang yan sinusulat na gawin mo yan. So, naalala sa science natin, in the Bible, may law of physics, may law of logic. Okay? Sabihin, yun at yun. Hindi mabali yun. Walang pwedeng sumuway dun. No? Ganon din sa logic. Ano yung written? Kasi nabanggit ka rin sa Romans 2, written. Sinusulat. Pero kanina, saan daw nakasulat? Sa puso. Ano susulat sa puso? So, hindi rin yan. Ako nainitan ngayon. Komplikado yung topic eh. Okay. So, hindi yan mahirap din. No? Binanggit din ni Paul yan. Sabi niya, ye are our epistle written in our hearts. So, ito yung epistle. Pero ito rin ginagawa natin ngayon, no? Salamat, nakabalik yung dalawa dito. Siguro nami-miss nila yung church. Nami-miss nyo ba? Wala lang kayong magawa sa bahay. Ay, nakakalam niya. Pero, nung ako ay may mga time din na wala ako sa church, hindi ako mapakali. Kasi lalo, alam mo na anong ginagawa ko sa buhay ko. Di ba? Yung iba naggagala, iba nag-church. Yung mga kulto nag-church nga eh. Tapos ikaw, ligtas ka. Mag-church. So, may conflict. So, ang gusto ko sabihin doon, yan, yung sinusulat sa puso nyo, yung sabihin katol, tinuturo sa'yo. Ngayon, alam mo na yun. Kaya sabi nga sa'yo, kinukumpleto niya yung sinasabi ko, di ba? Kasi alam mo na yan eh.
And then, of course, yung puso, hindi lang pusong organ yan. Ito yung core mo, no? So, gagawin ko na naman ba? Sige, dito yung mga bago eh. Baka nakalimutan nyo na rin. Yung aking... mukha nyo dyan. Dapat may isang shortcut ako dito eh. So, ang tao ay composed of body, soul, and spirit. Ang nagde-decide yung will ay part of the soul. Yung pinaka-being, ikaw yun, no? So, wala ang katawan, wala ang kaluluwa, may katawan ka, ikaw yung kaluluwa. Ay, naku po, napakarami na. Dapat nasa favorites yun, no? Ayun. Ay, nasa favorites to. Okay, so ito po ang pagkatao natin, no? So yung body, alam niyo na yung body, yan yung internal organs. Basta body systems, yung organs, and then yung group of organs, na tawag doon? System, no? For example is this digestive system, skeletal system, yung mga simple. Cardiovascular. Science. Respiratory system. Nervous system. Reproductive system. Circulatory system. Galing si teacher mo. Ano yung mga ano dyan? Yung pinakamatindi. Yung walang ano. Yung walang connection. Wala siyang direct na connection. Yung pituitary, ano yan? Endocrine. Yan. Yung mga ganon. Okay? So, pero lahat yun, categorize lang ng katawan natin yun, di ba? Ngayon, spirit, ito yung may kinalaman sa Diyos at makikipag-usap sa Diyos. Okay? Kaya hindi mo yan ngayon itong mga spiritual daw, yung mga sa demonyo kasi iba. Spiritual pa rin yung kasi negative. Ito yung soul, ito yung will mo, ito yung heart. Diyan tayo papasok, no? Tsaka sa mind. Yung pag-usapan natin ngayon, ikaw pa rin yan. Diba? Pero medyo, hindi mo siya ano iniisip ko? Hindi siya ma-handle ng kamay mo, okay? Kasi nga spiritual, okay? Doon tayo, no? So, ano pa? So, nga tinatawag ng heart, inner being, no? Sa Bible, inner man, the soul. Okay. So, natindihan na natin yon. So, nabanggit ko na yung illustration sa music, no? So, ngayon, may mga 7 points tayo dito. Sunod-sunod lang po to. Later natin yung application. So, number 1, reality of inner conflict. Ibig sabihin, hindi pwedeng itanggi to. Nasa Bible din yan, no? Ibig sabihin ng inner conflict, yung nag-aagawan ba? Ano ba gusto ko? Ba't nagdadalawang isip ka? Ilan ba isip natin? Di ba? Isa lang kaso, may gusto kang isa at mayroon ka pang another gusto, naghahatakan sila. Ano ba, mag-church ba ako? Matutulog na lang ako. Parang masarap pa. Diba? So, binanggit po yan sa Romans, binigyan natin. Ito yung classic kay Paul, no? So, inamin ni Paul, kasi alam niyo Romans, talagang ano to eh. Technical eh. Paibasa nga, ready, go. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Yung gulo, di ba? Yung aking ginagawa, hindi ko hinahayaan. Sino? Hayaan mo yung sarili mo. For what I would, yung gusto ko, hindi ko ginagawa. Yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. So, hindi yan kakaiba sa atin. Alam niya, kahit mga bata, gusto kong maglaro, kaso kailangan ko daw mag-aral. Ba't ka nag-aaral? Gusto mo ba? Iba yung gusto mo, iba yung ginagawa mo. Okay, lalo yung mga bata pa lang kayo, kala mo, galing yan. Lalo yung sabi nga kay Bad, kala nyo ba gusto namin gumising ng maaga minsan? Trabaho na naman, traffic na naman, sermon na naman.
Wala eh, kailangan eh. Pero hindi mo gusto, pero ginawa mo. So, hindi yun something na kakaiba sa atin. Ha, mga bata. So, wag niyong, ito ang gusto ko eh. Ngayon mga bata pa yan eh. Kaya pag napalo, ngayon, nag-iisip siya, ano bang gagawin ko? Ayun, tama. So, ibang kategory tama mali, tsaka gusto ayaw. Okay, ganun kasimple yan. So, may reality, andyan yan. So, hindi ibig sabihin gusto, ginagawa. Okay? Hindi ibig sabihin naniniwala, hindi ibig sabihin yun talaga ang ginagawa mo. Kaya ngayon, never yung ano yan. Kung yung sabihin, tanga naman ito, hindi ganun eh. May nag-aagawan eh. May naglalaban. So, pero, yung nga problema sa iba, minsan kahit alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. So, namili ka na. Hindi dahil tanga ka, pero spiritually, parang gano'n, mahina ka. Yun ang madalas ating term eh. Kasi, alam mo yung gagawin mo, hindi mo kinaya. Parang may humatak sa'yo. Okay? So, madalas natin siya sa church lang parang. Kaya pagigising lang. Sa studies nyo, kailangan ko mag-focus. Gusto mo mag-YouTube, di ba? So, maglaro. So, natabunan ka na ng trabaho mo ngayon. Galit ka kanino. Church na naman eh. Sinisi mo pa yung church. So, yung mga terms natin dyan, tapos natin sa Romans, nabanggit ko na kanina, sa James 1:8, sabi doon, a double-minded man is unstable in all his ways. Obviously, ito yung something negative na dapat natin iwanan. So, paano nangyari dalawang utak? Ayun, alam natin, nabanggit ko na kanina eh. Isa yung utak mo kaso, may nag-aagawan sa dalawang bagay na gusto mong parehong gawin, o yung isa ayaw mo, pero yun yung dapat. Okay? So, bigay tayo ng statement dito, no? Pag ganyan ka, a divided mind, ano mangyari sa'yo? Unstable faith. Di ba? Unstable. Yun. And then, ano pa? Inconsistent living. Mag-church ka, wala. Maaga, late, tapat, hindi tapat, spiritual, carnal, ano pa? Mahal mo ang Diyos, hindi. So, di malaman eh. So, yun ang problema dyan. So, nakikita na, inutudos pa lang natin yung topic, no? So, kaya, kahit alam mo pa yung totoo, hindi mo naman ginawa, ano mangyayari? Ito na yung term kanina, discomfort, no? Ano bang magandang example dito? Yung saan kayo nahihirapan, yung bumangon, kunwari, bumangon. Eh, nagpuyat ka kagabi, sinabi nang huwag magpuyat. Kaya naman ang katawan mo. Kaso talagang gusto mong mag-computer muna eh. Pipilitin ko na lang yung pipilitin ko na lang bukas. Eh kaso gabi ka nang natulog. Ano mangyayari sa'yo? Sa halip na hindi ka mahihirapan ka ngayon. No? So, pumapasok na yung kaninang discomfort, no? So, kaya dito, truth without surrender creates tension. Alam yung tension sa mga engineer, alam yan eh. Sabihin yun nga, resistance or sa tulay, pag malaki yung load, yung mga bakal doon tsaka yung mga semento, may tension. Yung parang sinabi ko kanina, nahihirapan ka. Hindi mo naman kailangan mahirap kasi ang laki ng load. Kasi kinarga mo, hindi mo naman kailangan kargahin. Kung hindi ka nagpuyat, ang daling bumangon. Automatic nga yan eh. Matulog ng alas 6, sabi naman. Hindi ka pa gising na. Minsan si Shana, gising agad yan eh. Eh pag pagod ka, ngayon. So kasi, kahit alam mo yung katotohanan, hindi mo ginawa. So mag-aaway ngayon yung mga natira. Sino madalas ang katawan natin, minsan ibang tao. Pareho kayo mainit na ulo. Di ba? Mag-aaway na kayo. Pag nag-aaway na kayo, kung yung dapat niyong gawin, hindi niyo na magagawa. Or mabagal. Amen? Sa trabaho, perfect ang example niya na may policy yung tinatawag. O yung flow, or yung paano gagawin isang bagay. Okay? Kunwari, bang simpleng nagluluto kayo. Di ba? O ganun din ang example. Nagpuyat din sino nagpuyat.
O kaya yung delivery, dapat alas 6, andun na. Magluluto yun, tansyado niya yung oras niya, alam niya kung na-late ngayon. Sa dami order bigla. May tension talaga yun. No? Away yan. And then, pag nag-away, hindi masarap yung luto, nawalan yung customer. Ang dami ng no? So yun, so ganun din sa personal natin. Pag inayawan mo yung katotohanan, o yung dapat mong gawin, yung tama, magkakaroon ng tension yan. So, number 1 lang yun. Gusto ko lang sabihin, andun yung problema, okay? Andun yung cognitive dissonance, nangyayari yan, alam natin yan, huwag mo itanggi, andun yan. Pero number 2, ang maganda rito, kahit hindi natin maintindihan yan, nabanggit natin kanina yung conscience, no? Bigyan natin ito. So, nasa yung conscience dyan? Ano na yan halo na yan, no? So, sa heart and emotion, meron dyan, and then dito sa, ito nga pala yung conscience, sorry. Hindi. Itong mind and intellect, ito yung logic Ito yung heart, ito yung emotion. So, yung spirit kasi, ito yung naggagabay sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Tama yan sigurado kasi galing sa Diyos yan Pero yung will, magde-decide at magde-decide. Kaya sinasabi sa utak mo, ito yung tama, ito yung heart mo emotion mo, ito yung sasabi tama rin, tama. Okay? Kaya gusto ko sabihin dyan, kunwari, nakikialam din yan Ibig sabihin, alam mong gagawin mo sa sitwasyon na to. Minsan yung awa o yung tamang gawin, no? So anyway, yung 4 dyan is, ang tawag dyan is mga consultant mo, ang magde-decide yung will. So ngayon, anong role ng conscience? So alam natin to. Pag sinabing con is with, science is knowledge. So dito yung actually yung pinaka-text natin, balikan natin. At sana walang duda dito, no, na ito yung conscience. Pero I will argue actually, kung babasahin mo ito literally, parang yung tinutukoy dito kasama ng conscience. Pero pwede na sabihin ng conscience to. Ano siya sabi dyan? For when the Gentiles which have not the law, alam niyo yung law, di ba? Ito yung tama, ito yung mali, huwag mong gawin yan. Yung mga Gentiles, walang ganun. Meron pero, hindi katulad na kinukumpara kasi dito sa Diyos di ba? Hindi ganun ang batas ng mga Gentiles. Wala silang batas na binigay ng Diyos at therefore, alam na lang lahat ng tama at mali. Kasi Diyos nagsabi nun Pero yung mga Gentiles daw, wala sila nun Pero bakit? Do by nature the things contained in the law. Huwag kang papatay. Paano nalalaman yan? Hindi naman alam yung si Moses. Hindi nga kilala si Moses. Natututunan din nila yung mga conscience. Nakikita nila, pag pinatay ko to, magagalit to yung kaibigan niya, papatayin din ako. Hindi, wag ko nang patayin to. Di ba? O kaya, 10 tayo, sa halip na magtulungan tayo, papatayin yung 5. Nahirapan tayo ngayon kasi wala na katulong. Plus, ayaw mo rin patayin ka. Ayaw mo rin patayin yung mahal mo. So, internally, na-process mo yun na ay maling pumatay. Okay? So, medyo simple pa yun. No? Ano pa yung mga batas? Kamagsinungaling. Pag nagsinungaling ka ngayon, lulusot ka ngayon, pero later, malalaman, sinungaling ka pala, hindi na magtitiwala sa'yo. Pag di nagtiwala sa'yo, yung simpleng bagay, hindi mo magawa ngayon. Kasi wala nang tiwala sa'yo Diba? Na ano pa yung mga sa 10 Commandments? Huwag kang magsinungaling, huwag kang papatay, huwag nanakaw. Pag ninakawan ko siya, magagalit siya, dinasapak pa ako, pwede naman magtrabaho. Wala, nasaktan. Diba? Tapos ako din, ayoko rin, nanakawan ako. So, napaprocess mo yan. So, itong konsensya daw natin, ay may sinasabi, no? Itong mga Gentiles pala, mayroong bagay sa kanila na ginagawa na nila yung law kahit hindi sa kanila yon inutos at hindi tinuro sa kanila. Kaya ito tinatawag na this. Sino yung this dyan? Either yung Gentiles o yung bagay na nagsasabi sa kanila na gawin yung batas, ay sabi, are a law unto themselves. Kung ano man yung bagay na yun, yung nagsasabi sa kanila na huwag mong gawin yan kasi wala nga sila nung law in comparison sa law of Moses and law of God na binigay sa mga Hudyo or Israel, no? Kaya ito yung title natin, which show, itong ginagawa daw nitong bagay na to, kung ano man yun, which show the work of the law written in their hearts. So sinasabi na nung itong bagay na to, ito yung dapat mong gawin. At yung bagay na yun, nakasulat na sa iyong puso. At pag sinabing puso, ito yung nasa core natin Ibig sabihin,
Again, kahit hindi nag-aral, ba't alam nila na dapat maging mabuting, ayan, huwag kang papatay, huwag kang sinungaling. Kasi nasa puso niya eh. Kahit ano bang LRN mo, ano yun? Hindi nga alam nila yun eh, pero may bagay na sila nalalaman yung basic at least. Kaya yan, pag soul winning tayo, pasok tayo dun eh. Huwag kayong tataka, maintindihan ba ako nito? May kaluluwa ba to? Alis demonyo yan. Di ba? Kaya dun yan. Kaya ito yung papasok yung term na conscience. Ako personally, yung iba pag binasa nila to conscience agad sila eh. Siguro, kasi malapit eh. Kung ano man yung bagay na binabanggit ko kanina, na walang pangalan, pinangalanan nilang conscience. Pero dito kasi pag niliteral mo to, their conscience also eh. So, parang katulong yun ng conscience. By the way, natake lang natin dun sa ating online Bible study kasi iba wala pa no? So, yung konsensya daw ngayon ang, alam niyo, bear witness. Alam kanina sa Ten Commandments, yung lying doon is bearing false witness. Ito naman, pag totoo, bearing witness. Ang ibig sabihin na bearing dala, witness, ito yung sinasabi. Uy, sino nakita mo doon? Si ganyan. Nag-bear ka ng witness nun. Okay? Ngayon, yung binanggit ko kanina, nakita mo si Pami na ganun. Binalita mo sa akin. Okay? Yun yung bear witness. Yun yung nakita mo eh. Pero dito sa mga bagay na medyo komplikado, mga simple pero ibig sabihin, ano yung mabuti, ano ba yung mabuti? Sino nagsasabi sa iyo nun? Yung sinasabi niyang conscience. Masakit na ulo ni Mami yan. Okay lang? And their thoughts, the mean while accusing or else excusing one another. Okay, so dadandaan natin to ha. Pag binabasa niya, hindi yan meanwhile. Okay, magkahiwalay eh. Kahit basta parang may narinig ako dyan, meanwhile, hindi yung meanwhile. Isa-isahin natin ito, sabihin nito, itong conscience nga, tsaka yung isang bagay na binabanggit natin kanina, tawagin na rin natin conscience. Basta ito yung nagsasabi daw sa atin ng masama at mabuti. Itong conscience na to, ito daw yung and their thoughts. So, hindi lang yung witness ang dinadala, pati yung mga iniisip mo. Yan. Ano yung mean? Kahit sa science to, sa math, ano yung mean? Average. Ano yung sabihin ng average pag pinag-uusapan natin na logic at saka ano yung masama at mabuti? Ano kahit kasi, hindi naman masyadong masama yan eh. Yeah? Uy, sobrang sama nun. Kung ito yung sobrang sama, ito yung hindi masama, ito yung medyo masama, ano yung mean? Ibig sabihin ito, parang mini-measure daw natin yung mga, yung sinasabi dito basically. Ano yung while accusing or else excusing one another. So itong one another nito, hindi ito tao. Ito yung binabanggit natin, ito yung nabanggit mo kaninang napakasama. Ito yung hindi masyado. Ito yung okay lang. Ito yung tama talaga. Baliktad yung ano ko, no? So ito yung tama, ito yung napakabuti, ito yung napakasama, ito yung medyo, ito yung average, ito yung masama. So ginagawa mo ngayon, may mga bagay ngayon na ay okay lang yan. Ito hindi ko iaalaw to, ito minsan iaalaw ko to, kung minura ko, sapakin mo agad. O, depende. Diba? Pero yung iba hindi, talaga sapakin agad. Hindi pwede yun, hindi ko iaalaw yun. So may mga bagay, mga ideas, di ba, tulad ito. Kaya nakalagay dito to, hindi natin, ano to, ang tawag natin, non-negotiable. So, kahit Baptist ka Kemo, Kesyo Baptist, hindi ka King James, hindi ka acceptable na sabing, pareho tayo. Kasi hindi eh. Di ba? And then, soul winning, medyo mataas kasi standard natin. Ano ba yan? Fundamental. May mga bagay na ina-accuse ka, hindi pwede yan. Okay, ganyan yan, masama ito, hindi ligtas to, ito ligtas, ito maaaring hindi ligtas, hindi ko alam, yan. Ito nyo, so nilalagay nyo sa kanya-kanyang place. So sino ngayon nagsasabi nun? Yung konsensya mo. Pero na-influensyahan din yan ng external, pagkaturuan ka. So mayroon tayong preaching na gano'n, yung malakas na conscience, naalala nyo yan? At yung mahinang conscience. So ngayon, anong point dito? So, ang conscience naman, gusto ko lang sabihin dito, yung conscience ngayon ng lahat tayo meron yan, unless yung reprobate pero ngayon, lahat tayo meron yan. So, yung conscience natin, yung nagsasabi kung ano yung i-excuse. Another term pala doon sa accuse is conviction. No? Ito, mali talaga to, sigurado ako. Ayan. Yung excuse naman, yung excuse is conviction. Yung excuse, ito yung term nila, justification. Medyo iba yan sa term ng Bible na justification.
inaaring banal, no? Or inaaring ganap. Yung justification na term sa panahon natin ngayon, yung okay lang yan. Yan. Okay, naintindihan niya, ilalagay natin sa tamang kalagayan. Ngayon, ganito yan. Pag may mga bagay, balik tayo sa example natin kanina, kunwari sa Yossi. Obviously, wala nag-Yossi dito, no? Pero, gustong-gusto mo talaga, pero alam mo, mali. Ano yung madalas daw sinasabi ng iba? Isa lang naman, once a day lang naman. Or, iba, may kapitbahay ako dyan. Ang tanda na, nag-Yossi, buhay pa naman eh. Anong ginagawa mo? Ini-excuse mo. Gina-justify mo, okay lang to. Nakikita nyo na. So ngayon, alam mo na dapat ang tamang gawin mo doon, tigilan mo na, no? Para yung contradiction, para mawala yung contradiction na sinasabi ko, masama ito, tapos ginagawa ko. Para mawala, di huwag mo na lang gawin. Yun ang tama, pero minsan, madalas, mahirap. Kaya ginagawa natin, ano tayo ngayon, sa halip na mag-repent tayo, nira-rationalize natin. Sa halip na tayo itama natin yung mali, gumagawa tayo ng dahilan, no? Okay pa kayo? So, number 1 is reality, na number 2 yung role of conscience. So, pangatlo, ano yung usually nangyayari? Nabanggit ko na eh, no? Ito yung ginagawa ng iba na mali, nabanggit natin kanina to eh. So, meron tayo ditong example sa tinatawag nating hypocrite chapter ng Matthew 23. Ano sabi doon? So, wag mong pakinggan yung mga Pharisee, wag mong gayahin. Bakit? Pakibasa, ready, go. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. Lahat ng sinasabi nila, gawin nyo. Pero huwag mo silang gagayahin. Parang, ano? Si Jesus nagasalita niya na. So, bakit natin sila gagawin nyo natin sinabi nila, pero wag natin silang gagayahin? Kasi iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. At hindi dapat ganun, Again, lalo yung mga bata, yan ang magiging, biktima. Pag sabi nga si tatay, tatay ka, anak, huwag kang magmumura, anak ka ng tutut. Nalito ngayon yung anak mo, ano ba tay? Huwag kang mag-iinom, bili mo nga ako ng ganyan. Ang dalas mangyayari, anak, mabuti ang church, sige, punta ka na, ikaw tayo, tanda na ako eh. Ang laking conflict niya lalo sa mga bata. Pero kaya yan, kung kayo yung bata, pero huwag kayong gaga. So again, tayo sa yung maling ginagawa para mawala yung discomfort. Parang may something wrong dito. Sabihin nila, another, ito mga hypocrite to eh. Isaiah, mga Hudyo. So, feeling ko lang, medyo natagal tayo. Okay lang, Jackie? Hindi ka na bumalik. Okay, basa. Ready, go. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Nasabi ng Panginoon yan sa mga karamihan ng Hudyo, hindi lahat Nasabi dyan, ang lapit ng kanilang bibig. At ang kanilang bibig ulit, pinupuri nila ako, pero yung puso nila layo sa akin. Tsaka yung kanilang fear, na which is dapat positive yan hindi yan takot na yung paggalang, pero may takot din. Ang sabi, taught by the precept of men. Ay, simplihan natin pwede niyong apply to sa medyo malalim-lalim na bagay. Pero yung madalas example natin sa magpagpunta lang sa church. So, napaka-simple niyan. Ngayon, alala ko na naman yung Nazareno, di ba? Ay, pambihira yung devotion ng mga yan. Walang duda Deboto kung deboto. Ang tanong, tama ba, mali? Hindi, Diyos daw Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Hindi nga nila alam yung commandment So, layo. So, ganun sinasabi dito, ang dami mo sinasabi, no? Imagine mo, tatay ko si Rain.
Tay, mahal na mahal talaga kita. Puro gano'n. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Oy, bili mo nga akong ganyan. Bahala ka dyan. Diba? Plastic eh. Madalas ganyan tayo daw sa Diyos. Nakikinig pa kayo? Aral pa lang ito, mamaya pa yung application dito sa soul winning, no? So, kaya another term natin dyan is, inabanggit kanina, yan, taught by the priest of men, sa James. Yung binanggit na rin natin kanina. Yung very, quote nyo na lang, James 1:22. But be ye doers of the word and... Bakit? Self-deception. Nililoko mo sarili mo. Paano niloloko mo yung sarili ko? Niloloko mo, sabi mo, ganito ka. Hindi pala. Oo nga, no? Lolokohin ko ba sarili ko? Niloloko mo na nga eh. So again, parang inaano natin kanina, binabalik natin, reality yan. Hindi yan something na hindi natin naiintindihan. So pero nga, ito yung point natin, no? How people reduce the conflict. Para hindi ka conflict, or hindi ka masabihin, kala ko ba ganyan? Lalo pag alam ng ibang tao, no? Sabihin, kala ko ba masama yan? Ano ko ginagawa? So ginagawa, sa halip na, sabi kanina, sumunod, gina-justify. Okay? So, ayun, madalas yung nabanggit natin kanina sa Isaiah, sa bibig. Yan. Okay, pag nag-soul winning tayo, ayaw nilang makinig, di ba? Pero diba, paano mawawala yung, naku, ang gagawin ko dito? Eh, lalo yung mga may position pa sa Catholic, ganyan, di ba? Sapul agad yun. Anong gagawin ko? Galing na ako sa church, eh. Yung mga ganyan, eh. Tayo din minsan, alam niyo naman yung, lagi ko sinasabi, kahit sa pag-attend lang, simpleng bagay yan, eh. Ako, pastor, meron kami exam sa next month, eh. Next month. Again, ilang oras kailangan mong gawin para mag-aral? Ang sabi po, may mga tips nga tayo dyan. Sabi nila mga 20 minutes. 20 minutes focus, 5 minutes relax, 20 minutes focus. 5 20 minutes, ilan yun? O, ilang oras yun? Alas isang kalahati, mahigit, no? O, ba't kailangan mo isang buong araw para ma-absent sa church? Kaya kung gusto mo iparaan, isa pa, sa Diyos ka rin lalapit, eh. Sana bumagyo, wag ganun. Pero, hindi yun. Kaya wag natin loloko yung sarili natin. Ang problema, minsan, naglilik yan. Niloko mo sarili mo, sinong next na mong lolokohin? Ibang tao. Kaya, ito yung maling paraan na reduce yung conflict sa sarili mo, sa utak mo, tsaka sa puso mo. Ginagawa mo, sinasabi mo, hindi mo naman ginagawa. Ginagawa mo, hindi ka naman nagbago. Ibig sabihin, mga church lang, hindi naman makikinig, eh. Nag-cellphone naman ako dito, eh. So, may conflict pa rin. Pero medyo na-reduce, kala mo. Hindi nyo na, lolokoy mo na yung sarili mo. So, number 4, ano yung pinaka-root cause nito? Eh, bakit nga ba may ganito? Sinabi na rin sa Bible yan. Nabanggit ko na nga kanina. May nag-aaway kasi sa atin, di ba? Mayroon tayong preaching na ito lang mismo, di ba? At ito yung memory verse natin dati. Pakibasa, ready, go. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Yung laman ay nakikipag-away sa spirito at ang spirito ay nakipaglaban, nakipagbuno sa laman. Itong dalawang to ay mag-aaway, naglalaban to. Kaya nga, hindi mo magawa yung gusto mo. Balik tayo sa ating image, no? Ito, yung body, kalaban madalas yan ng spirito, eh, di ba? Unless, sumurrender ka, yung tawag nila doon, surrender na ako, Lord. Parang ito gusto mong gawin, kaya sabi mo ito, hindi ko na gagawin to. Ikaw na bahala. Ayan, parang mga magulang din. Ayan, gawin mo to, ito makakabuti sa'yo. Hindi mo naiintindihan, makinig ka lang, tiwala ka lang. Ginawa mo, later, itong body na to, manghihina na to. Okay? Eh, susuko na eh. Hindi na siya nagreklamo. Hindi na nagsasabi, ito yung gusto ko eh. Alam mo na yung sagot dyan eh. Sige na. So, alam nating nag-aaway nga yan. Anong gagawin natin? Sorry, andito pala tayo sa point na ito yung root cause. So, dapat maintindihan ito. Nakikinig pa ba? Yes.
Alam yung root cause, lahat ng problema may root cause kung may identify. Dapat may identify. Ano ba to? Okay, dapat, pag hindi mo na-identify, ang parang ito, kahit saan sa programa niya, kaya yan, si sasakyan. Ba't kaya hindi tumatakbo to? Marami pwedeng dahilan. Unless malaman mo yung problema, yung pala, walang gas talagang hindi tatakbo yan. May mga ganun, may sa forum, may mga nagtatanong, bakit po, yung mga iba, masyadong mayabang din. Inaasal. Pero lahat siya may cause. Yung iba lang, bakit nanginginig po yung baka giniginaw. Nagbibiro. Yung iba naman, may dahilan lagi, may sira dyan. Madalas daw, pag mabilis na nagwiwigil, pwedeng gulong, pwedeng, maraming bagay. Alignment, yan. So ito na, sinasabi na natin, sinasabi ko na sa inyo, dahil sinabi na ng Bible. Pag ikaw unstable ka, hindi mo alam, mag-church ka ba? Hindi, mag-church, hindi, gagawin yung masama, hindi. May naglalaban sa iyo So, i-summarize ko nung mabilis yung preaching natin dati, yung spirit against the flesh. Palakasin mo yung spirit, Diyos yan, hindi. Ito yung parte ng pagkatao mo na kumukonekta sa Diyos. Paano mo papalakasin yan? Lagi mong i-feed, sabi naman, another illustration ng mga pastor to. Parang dalawang hayop daw yan. Parang wolves pa yung dun Yung body mo, tsaka yung spirit. Di naglalaban nga, di ba? Isa mag-tag off tayo dito. Yan. Subukan natin. Tag of war, yung kabila kumain, yung kabila hindi. Sino mananalo doon? Pareho ng timbang, pareho ng Hindi kumain yung isa. So yung illustration dito, pakainin mo ng pakainin yung spirito mo. Amen? Amen. Alam mo yan, binasa mo yan, masaya ka dito, nagtitiwala ka sa Diyos. So mas madaling gawin yung kalooban ng Diyos. Mas madaling talunin yung flesh. Baliktarin mo. Gusto mo mag-church, sinabi mo mag-church ka, may nag-invite na nga sa'yo, may nag-encourage sa'yo, kaso magpuyat ka na naman. Tapos hindi mo pa ginawa yung assignment mo, may dahilan ka na naman, puyat na ako, tapos di ko pa nagawa yung assignment, gagawin ko. Siyempre mag-aaral na lang ako, hindi na mag-church. So, ang hirap talunin nun. Kasi hindi mo pinakain yung spirito mo Pinakain mo yung nagpuyat ka sa games, inuna mo yung games, inuna mo yung YouTube, inuna mo yung And then, bahala ka na Lord, parang ganun. Ang hina ng spirito mo, talo ka na agad. Hindi mahirap intindihan, amen? Anong problema? Sige, yan na natin yan. Anong problema nyo? So, wala akong pera. Pareho tayo. Ang problema, pero again, spiritually, ito yun nga, kaya sinusundo ko yung mga taga kasi si Pastor, yung minsan Basta kasi lumaki rin sa hirap yun. Kaya malakas loob sabi. Wala kang pamasahe, maglakad ka! Diba? Kaya nyo maglakad. May paa naman kayo, diba? Bigat na ako, di ko maano yun kasi nga ako, ako Pero, kasi lahat ng bagay may paraan. Kasi pinaka-basic naman kailangan natin, tatlo lang yan food, shelter, saka, isa? Kalimutan ko tuloy. Food, shelter, saka clothing, no? Ang clothing hindi natin problema. Punta ka sa ukay-ukay, mag-asawa ka dun Iba nga, pinamimigay na lang Diba? Bigyan nga ng damit si Jackie. Tama ba? Ang ganda ni Jackie, diba? Si Ma'am Mea, ang dami niyan, hindi niya na alam anong gagawin ko dito. Si Jamie, ganun din, di ba? Dami niyang kinalakihan na. Hindi problema sa panahon natin. Basta gusto mo, may paraan. Amen? Ano kanina? Yung shelter, pwede kang makatira. Hindi ka naman pinanganak dito na kailangan mo ng bahay. May magulang ka, may kapatid ka. Iba nga, sa ilalim na ng tulay Huwag naman, pero yung pagkain na lang. Again, maniwala kayo, sa panahon natin, anong problema? Sino nagkakasakit? Sobra sa pagkain. Yun ang totoo. At yung mga ancestor daw natin, isang beses lang sila kumakain. Sa isang araw, solve na. Kaya never nating nasabihin, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Never. Kasi pinrovide na lahat ng Diyos.
either napakahina mo, talagang naggagawa ka na ng paraan. Gumagawa ka na ng excuse. Kung di ka makakapag, again, tayo sa member, hindi ka pa naglilingkod eh. Pupunta ka pa lang. Paghahanda pa lang yan sa future mong paglilingkod. Wala tayong dahilan dapat. So, alam niyo na root cause ha? Yan. May labanan. So, ano kailangan gawin? Pakainin mo yung, para manalo yung spirito, palakainin mo. Bible. Makinig ka. Huwag kang sinungaling. Di ba? Sino yung madalas nawawala dito? Sinungaling eh. Pwede ka naman tulungan. Amen. Magtanong ka. Humingi ka ng tulong. Ay, nakakahiya eh. Imagine mo. Yung anak ko, nahiya yung sumisigaw yan eh. Gusto nila, kailangan nila ng pagkain eh. Nay, hungry. English pa eh, no? Ito sasabihin mo, hindi pwedeng mamatay ka na, hindi ka pa. Ganun, practical. May problema ka, ayaw mong humingi ng tulong. Mamatay ka dyan. Ikaw pa rin ang problema. Kasi bata nga, marunong humingi ng tulong eh. So, alam natin root cause, meron pa tayong 3. Okay, saglit na lang to. Ito yung ano ngayon, basta kung may tiisin ko na lang. Parang sintonado sa spiritual, sintonado ka spiritual. Yun na lang sabihin ko ha. Yung cognitive dissonance. Parang may mali sa akin eh. Parang may mali talaga, pero bayaan ko na lang. Hindi ko pansinin. Masosolve ba yun? Ay, sasakyan mo, may tumutunog na tok, tok, tok. Mga ganun, no? Mga ganun, ha? Okay lang yan, bahala. Hindi ko alam eh. May basa, ready, go. They will bless that they know God, but in verse they deny it, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. So yung first part, kung napansin nyo, andun yung sabi natin, topic natin, yung cognitive dissonance. Sinasabi nila, kilala na, may totoo naman talaga yan, Romans 1 din, di ba? Ang tao, alam na nila may creator eh. Wala nga daw without excuse sila eh. Kasi it is manifest eh, yung may Diyos, may gumawa niyan, may matalinong gumawa niyan, makapangyarihan. Alam natin na may Diyos. Kasi sabi, in works, they deny Him. So yung utak nila, may Diyos eh. Parang yung, naalala ko yung boss kong loko-loko eh. Atheist eh. Nabalitaan niya, yung katulad niyang, ang tawag sa mga yan, yung mga, hindi na, yung tumira na sa ibang bansa. Alimutan ko yung term. Basta yung mga ganun, katulad din niya, British. Pinatay daw nung driver niya, parang ganyan. Sabi niya, oh my God! Ang takot niya eh. At teka lang, nainiwala ka ba sa Diyos, di ba? Hindi. Ngayon, sa utak nila, alam nila yun, wala sila ibang tatawagin. Pero, pag kailangan nilang umaksyon, wala namang ganyan eh. Ano nangyari dito sa being abominable? Kaya pansinin niyo yung mga atheists, sa una hindi, pero pag nagipit yan, pag lalo na tinanggihan ng Diyos, tinanggihan ng Diyos. Matulad yung dating ang boss, hindi nag-asawa kasi siya nagsabi mismo eh. Ano kasi ako eh? Makasarili ako eh. Anong gagawin? Kahit ipasok nyo na dito yung klase ng tao, klase ng kasalanan. Dinideny mo yung totoo, ano mangyayari sa'yo? Magiging abominable ka or something like that, disobedient, and then, bandang huli, again, pag di ka parang ng Diyos, magiging reprobate ka. So, the danger of unresolved dissonance, yun ang mangyayari sa'yo. Lalaglag ka sa isang kalagayan na hindi mo gusto. Okay? Unresolved inner conflict leads to hardened conscience. Nakakita rin ng taong ganon. Ito mangyayari pag nagpatuloy ka dyan, bahala na. Impyerno lang pala eh. Di ba ang daling maligtas? Alam niyo yan eh. Ano nangyari dito? Wala na. Pwede pa siguro pero mahirap. Kailangan ng tulong na matindi. Ano pa? Hardened conscience, hypocrisy. Walang taong gustong maging hipokrito siya. Alam niyo ba yon? Kasi conflict nga yun eh. Tsaka isa sa mga masakit yan na sabihin sa'yo, lalo pag totoo, hipokrito ka naman. Kaya bihira po yung, katulad yung magiging makadiyos ka. Alam mo, isa sa mga pwede sabihin sa'yo yan. Sabihin ako niyan eh. Hindi ako yun talaga eh. Anong gagawin ko?
Nung andun na ako, ano gagawin ko? Inisip ko na lang, totoo ba yung ganun? Kung hindi, hindi ko problema yun. Pero ang sakit pa rin niya kasi talaga parang sinabi, hindi ka lang sinungaling eh, parang maibang level yung hypocrisy. Alam niyo ba yun? So, pero pag alam mo may conflict, alam mo dapat i-resolve, may tumatagtag na sabi natin morally, no? Parang yung gulong ng mo, spirito mo ay tok-tok mga ganun or flat na. Sige lang! Tuloy ka lang, di ka humingi ng tulong, di mo ni-resolve, di mo sinolve. Di ka humingi ng tulong or hindi mo, kung kaya mo naman, resolve mo na, hindi. So, loss of spiritual power. Yan, nadalas ito mangyayari sa mga preacher, pastor, soul winner. Kasi alam mo, hindi nang gagawin mo doon, maliligtas siya tapos kanina lang, loko-loko ka, may ginawa kang mali. So ngayon, sa halip na mahal mo, gusto kong maligtas to, ako nga may problema eh. Nawawalan, lalo sa preaching daw, ganun yun. Hindi ka makabanat, isa ka pa eh. Naintindihan niyo ba yun? So, yung pinakamalala, medyo na medyo nabanggit yung reprobate, pero alam niyo reprobation, iba pa yun sa walang pag-asa. Pero kahit sa isang anak ng Diyos na talagang pinabayaan mo yung kondisyon mo, ano pwede mangyari? Kahit langit ka, parang at least yung particular na problema na naging sanhi ng yung hindi mo itinama, hindi mo na-resolve, parang wala nang solusyon. Ano yung mga example niyan? Patuloy na lang yan, nag-simpleng illustration sa pag-attend sa church. Hindi mahirap yan. May mahirap kasi gigising ka ng ganyan, magbibihis ka, then makikisama ka sa tao. Diba? Mahirap ba yun? Again, depende nga eh. Kung maganda relasyon mo dito, wala kang pinagsinungaling, wala kang ninakawan, mahirap ba mag-church? Paano kung mayroon kang ginawa ng masama dito? Kahit pa spiritual yan, may conflict yan. Parang kanina tension na naman. Ganon yung madalas nakita ko sa church. Ba't di ka pa nag-church na? Kasi ganyan eh. Minsan, hindi ko na nga malalaman yun. Nasabihin mo yun. Kamusta na kaya si ganyan? Siyempre, hindi ko alam yung malalaman mo na lang. Kaya pala, tinanong mo ito na, pag-try natin si ganyan ha. Pag-try. Yung pala, ito pala yung inuped nun. O di mas masaya na siyang di umatin to. Ito niyo, so damay-damay pa. Pastor na naman may problema. So, ultimately, eventual judgment. Okay, nasa under 5 yan ha. So, ito yung mga dangers. Ibig sabihin, ito yung mga yung mangyayaring consequence na hindi maganda. Pag hindi mo na-resolve yung maliit pang problema, hindi mo na-resolve. Pero alam mo na. Alam mo na. Yun ang topic natin. Alam mo na eh. May something's wrong. Wala kang gana sa Bible. May something's wrong. Amen? Ayaw mong makita si pastor. Sabi nga sa inyo, kung talagang mukha ko lang problema niya, may mga Baptist dyan, turo pa kita. Ang dami lang sa atin eh. Problema kung nasa Germany ka, mahirap. Pero pag ayaw mo, hindi lang si pastor, ayaw mo sa Diyos, yun ang problema. Hindi mo na-resolve ngayon, hindi ka nagpaka-honest. May problema yan. Ano ba, ang perfect example niya sa sasakyan nga. Medyo gumaganyan na, tinodo mo pa. Anong sanhin yan? Madisgrasya ka. Nagtitipid ka, gulong. Pahala na eh, mga jeep, ganyan yan eh. Walang pakialam eh. Pwede na magdahan-dahan. Kasi alam mo yung condition ng gulong mo eh. Ito yung problema again, spiritual. Yung iba, may spiritual na problem na. I-relate na natin ha. Kahit mga pastor yan, babanat pa ng gusto. Akala mo kung sino, akala mo spiritual, hindi na pala. Ano pwede mangyari doon? Ayun, disgrasya. Nasa utak ko na naman siyempre mga nag-adultery. Pastor yun, nag-adultery. Pwede namang, yung si Roger Jimenez, di pa nalang kung ano nangyari doon eh. Pwede naman, di ba, maglaylo ka muna. Pero ang maganda, resolve mo na lang yung problema. Hindi yung bibida ka pa, tuwan-tuwa siya tala sa'yo pag ganun. Tapos gagamitin mo pa, alam mo ba si ganyan yan. Naku, dinamay mo lahat ng Baptist. Si David actually, kay Solomon. Kaya sirang-sira minsan yung iba, hanga kay Solomon pero iba. Ginagamit siya na kasiraan ng Bible at ng Diyos.
So, alam mo na yung root cause, alam mo na yung danger, second to the last. Hindi, ito na yung God's solution, no? Ano dapat gawin? Nabanggit natin kanina, huwag ka na magdahilan, mag-align ka na, sumunod ka na. Saglit na lang po. Hindi lang tayo madalas ganito. May basa, ready, go. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimony. Nakita nyo, naalala nyo po yung, yung prodigal son? Kasi hinantay niya pang talagang napakaano niya, di ba? Pag-away na siya pag-agawan na siya ng pagkain sa baboy. So spiritually, hintayin nyo pa ba ganun kayo? Tayo. Huwag naman. Bumalik ka na, magpakaanis ka na, tatay. Nagkamali akong tanga ko. Hindi dapat kita ginato. Dapat balik ka, hinintay mo pang baho ng ano, mabalitaan ka doon. Pero bandang huli, salamat, nagsisi siya, di ba? Bumalik siya. Kawawa, tanga ko talaga. Magsusorry na ako sa tatay ko. Sa case natin, sa Diyos, amen? Diyan pa ba kayo? Ano yung pwede nyo magawin? Nabanggit na yung nagpaparamdam. May pwede namang gawin eh. Ay, may galit sa akin. Ano yung expect mo? Itama mo lang. May preaching tayong ganyan eh. Sino bang dito? Walang Diba? Kaya ito yung, ang ganda nito. I thought on my ways. Yung ginawa ko, mali ako. Sabi niya, I turned my feet unto thy testimonies. Ang Diyos na may maawain naman pala. Ang gusto lang niyang gawin, ganito. Gagawin ko na. Yun ang point number 6. Ang solusyon dyan, alignment, not justification. Huwag mo sabihin, okay lang to, ganyan-ganyan, di naman alam ng Diyos. Okay, hindi naman masama to. Yan, madalas yung gandang example yung mga bakla. Okay lang to. Ganito na kami ginawa natin, hindi na kami pang Diyos. Yung justification mo yan. Mahal namin ang isa't isa eh. Love is love. So, bilisan ko na lang, hindi justification. Kalimutan mo na yung huwag ka na magdahilan. Ang gawin mo, mag-align ka, gawin mo yung tama, no? Another mga term to, no? Iba, lowering the truth. Ibig sabihin, binabago mo yung standard. Okay? Para pumasa ka. Nangyayari ito daw sa US ngayon, no? So, konti na lang, ha? Sa US, kasi nga, sobra yung mga Democrats doon. Gusto nila, ang papasok sa school nila, kasi, public, may mga public school din yan, eh. Yan, sa public school nyo. So gusto nyo bang maging maunlad yung school natin, schooling system natin? Maganda. Ibig sabihin, mga graduate doon, talaga matalino. Ngayon, iba, hindi nyo pinapapasok yung mga black dyan eh. Yun pala, kaya hindi nakakapasok, talaga hindi marunong eh. Ano mo naman kayo, racist ka eh. So ginawa, gusto nyo pababain yung standard para lang makapasok yung... Sa atin, ganun din, yung mga bakla, ganun din. Sa feminist pa lang daw eh. Kaya ang galing ng meme na naman ng lalaki, sabi. Nagreklamo daw yung mga babae, bakit daw? Sa survey kasi ito, ha. Galit yung mga babae, ha. Kaya sabi sa survey, according to survey, dapat taas, yung mga babae dapat taasan ng sweldo kasi ang baba ng sweldo ng mga babae. Totoo naman yun, according to survey, ha. Sabi ng mga lalaki. Ba't di na lang i-hire ng mga babae? Mababa pala yung sweldo, eh. Kasi ba? Hindi. Okay, ulit. Kung mababa ang sweldo sa babae, kung yung mga matalino yung kumpanya, babae na lang ang sa sweldohan. Babae na lang i-hire nila kasi mababa eh. Pero alam nang hindi pwede yun. Again, hindi tayo kakampi sa lalaki lang. Pero kasi nga, alam ng mga kumpanya, yung lalaki, yung dedicated talaga sa trabaho. Papakamatayan para sa trabaho kasi sila yung nagpo-provide sa pamilya. Kaya kahit malaki yung sweldo niyan, i-hire ko pa rin yan. Nakukuha nyo na. Ang babae, pag nag-leave yan, 3 buwan, may bayad, walang trabaho. So ngayon, sino may problema? So dapat di ka magreklamong ganun. Yun ang gusto ko sabihin. Again, tayo sa mga babae, ang ideal niya sa bahay. Okay? Pero kung wala na kayong makain, hindi ako papakain sa inyo. Sige, magtrabaho. Gusto nyo eh.
Yung ideal is yung lalaki. Ba't tayo napunta doon? Yan, hindi mo ibababa yung standard. Dahil lang, i-justify mo yung mali mo. Okay? So, iba naman, ini-excuse yung sin. Ay, bayaan mo na magpasto yung babae. Kasi, kahit sinabi ng Bible yan, wala na kasing lalaki. Kaya iba naman, si pastor nag-adultery, wala na yung pastor eh. Dami dyan eh. Turuan nyo ng tama. Alam mo yung matapang. Encourage nyo, turuan yung tama. At bata pa yan, alam nyo masama yun, wala silang nakitang pastor. Kung yung pastor na nag-quit, nag-sorry, nag-quit na, wala nang gagaya doon. Yun ang ibig sabihin. Yung problema kay Joey sa ako, yung pastor niya, ganun na rin, tapos siya ganun din. O, ganun eh. Sino pa susunod doon? Malamang yung iba doon kasi ginajustify pa nila eh. Sorry, yung kilala ko kasi. Hindi, sorry. Redefining righteousness. Hindi naman ganyan yan eh. Yung mga bakla, Sodom and Gomorrah, kilala sila doon. Malinaw yun, again, kung King James ka. Kaya ang tawag nila sa mga Sodomite kasi yung Sodom, kilala sa mga bakla kasi re-rapin yung anghel na lalaki, bakla yun. Hindi naman bakla, kaya sila sinunog ng Diyos kasi violent sila. Violent tsaka bakla. Amen? Amen. So, ginagawa nila, iniiba nila explanation. So, hindi tayo dapat ganun. Okay, ano yung dapat natin gawin? Repent. Kung mali ka, mali. Sorry, hindi ko na gawin yung mali, gawin ko na yung tama. Ano pa? Sinasabi sa Bible na renewing of your mind. Ito yung dati mong iniisip, baguhin mo. Mali eh. Para walang conflict. And then, walk in the Spirit. Sinabi ng Spirit, balik tayo doon. Sinabi ng Spirit, gusto mong kalabanan ng Spirit? Gusto mong kalabanan ng Diyos? Iba ginagawa, kaya ang daming translation ng Bible ngayon, ganun eh. Hindi ganyan yan, baguhin natin. Problema, paano mo gagawin yun? Mag-invento ka ng sabi mo, mas magaling ka, o may nahukay ka. Paano kung wala kang nahukay? At kahit may mahukay ka, bakit nga ba nakabaon yan? Kasi mali yan. Nilalabanan mo yung Espiritu ng Diyos, tumulo na. Pakipatay na po, malamig naman na eh. Pati aircon, naapektuhan sa preaching. Hindi, joke. So, last. So, paano? Ito yung maganda sa mga ligtas tsaka sa mga taong ligtas na secure yung kaligtasan. Hindi ikaw yung tipong parang gusto mong i-justify sarili mo kasi kaligtasan natin by faith eh. At sigurado. At pag sigurado yung kaligtasan mo, sabihin natin ngayon, basta na mag-quit na mali yung ginawa niya, still, kung tama ka dun sa kaligtasan mo, hindi ka pa rin tipong ay napahiya ako. Lahat naman, di ba? Tsaka may ginawa mali eh. Ibang level ng mali yung ginawa mo. So, pumantay ka, kumbaga sa nagkamali ka, kulong or parusa. So still, pero, ang sabi dyan, there is now no condemnation. No? So medyo may kinalaman ka sa kaligtasan. Pero still, hindi ko yung tipong ayaw mong magbago kasi parang hindi mo kaya. Diba? Kasi parang yung iba ganyan eh. Ibig mo sabihin, hindi ako ligtas, wala akong sinabing ganun. Minsan dinadamay yung yung hindi naman dapat idamay. So pag alam mo na ito lang yung mali mo, ito lang yung tama mo, pag tama ka na dyan ngayon, tuloy ang ligaya, di ba? Tuloy ang nagkamali sa bagay na yun. Patawad ka rin naman, hindi gawin mo na. Kaya ang point natin dito, Christ can end the war within. Okay? Isa kasi dapat yung title nito, war within. Kasi may conflict, di ba? May conflict, yung cognitive dissonance. Para mawala yan, again, di mo mag-justify yung kasalanan, sumunod ka na lang. At ang Panginoon naman, parang in-under niya na sa kanya lahat yan eh. At saka alam yung, ang tao mga mapagpatawad talaga, yung mga ligtas eh. So kaya hindi ka rin takot bumalik sa church kung mga sakaling, Bakit? Kasi naintindihan ka nila eh. Pare-pare tayong kinuha ng Diyos dito sa Putikan, ika nga nila. So, walang condemnation. Ngayon, last verse. Ito yung pinaka gusto ko talaga dito. 2 Corinthians 10. Dami na to eh. So ano lang dapat natin gawin? Pakibasa. Casting down imaginations
and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So, tayo yung sumunod. Amen? Yan sinatawag na imagination dyan. Nag-invento ka pa dyan eh. Di ba ganun, na-invento mo, ay, hindi naman talaga ako mali. May ibang mali. May kasalanan to na iba. So, ngayon, summarize natin ha. Cognitive dissonance is not merely a mental issue, it's a spiritual alarm. Amen. Ay, yung alarm sa amin, lagi namin ano yan eh. Kasi sa amin, lahat ng system doon, mayroong mag-a-alarm, ay, tatawagan ka niyan. Eh, minsan mali yung alarm, nakakaasar eh. Uy, may problema dito, bangon ka dyan. Buksan mo yung lang. Yung pala, or yung ibang system yung problema. Ngayon, saan na tayo doon? Dito sa atin, spiritual. Ano yung mga problema spiritually? Para mo nalaman isang anak ng Diyos ay may problema na. Absent. Hindi masaya sa church. Tama ba yun? Ligtas ka, pinuprovide ng Diyos yung kailangan mo. Eh, hindi ako katulad na, huwag kang inggitin din kasi. Alam niyo, again, sabi siya yung kayamanan, ang hirap i-handle niyan. Karamihan ng mayaman, naging corrupt. Gusto mo ba yun? Mahirap para sa kanila yun. Ngayon, maano naman kay Bill Gates na naman. Ayaw ko, may chismis eh. So, ang hirap nung kalagayan mo pag masyado kang mayaman, huwag mong kaingitan yun. So, ko nang i-landing to yun. Dali ah. Yan, so pag may nag-a-alarm na spiritual alarm, ang gagawin mo, yan, yung tuk. Yan, namumula na yung engine. Yung sakyan kasi, alam niyo ba yun, yung engine, mga ganun na. Mahala ka dyan, o kaya yung oil. Dati ito, nag-ilaw yun eh. Bakit kaya? Yung posibleng walang oil to. Katatapalit ko lang, yung pala tumatagas na. Pag may gano'n na, may nag-aalarm, uy! Bakit kaibigan mo ganyan? Ba't ganyan ang suot mo, kapatid? Ba't parang wala ka ng gana? Ba't binastos mo yung nanay mo? Di mo pinapansin. Spiritual alarm na yun. Kung sabihin okay ka, i-deal mo na agad. So, ang tanong is, anong gagawin mo? I-resolve mo na yung conflict. So, saglit na lang ha. So, balik tayo ngayon sa aking objective sa soul winning. Ngayon, alam na natin yan. So, anong gagawin natin? So, yun nga, i-resolve mo para mas may power yung soul winning mo. Plus, ito yung gusto kong banggitin talaga eh. Pag nakikita mo yun sa ibang tao, na-observe mo na, doon mo siya sosolusyonan. Ganito. Mayroong diyang nagpapanggap, for example, na okay siya. Yung kahapon, salamat, mabait yung mga naano ko eh. Kasi member na sila na kung anong church. Alam mo na mga born again church, di mo maintin. Di mo kabisado kasi lahat na ng salita, lahat ng terms sa Bible nilagay na eh. Word for ganyan, Jesus Christ, ganyan. So, basta alam ko na yun. Pero ligtas ba kayo? Opo, tinanggap ko si Jesus eh. Paano pag nagkasala kang matindi? Ayun ang problema, sabi. Anong problema? Ligtas pa rin din na. Ayun. Mabuti naging honest. Sabi niya, hindi ko sure. O di, inuulit ko ulit. Amen. Kasi sabi kong, pag naramdaman mo may something sa kanya na hindi siya komportable, may cognitive dissonance yun. Again, ito, sa soul winning, totoo yan. Pag kunwari, pastor naman. Okay, si Pastor Stephen, pre-trib. Okay, pastor, saan mo nakuha yung 7-year tribulation? Eh, basta ligtas tayo, okay na. Oh. Nakita niyo yung conflict doon? Ito yung tanong, ito yung sagot niya eh. Oo nga, totoo na, mas maganda kasi ligtas na tayo, pastor. Ilang years ka na, pastor? 20 years ka na. Ayaw mo pa rin ng revelation? May conflict doon. Nakikita niyo, so again, outside of soul winning, yun ang pinaka-importante soul winning. Ramdam mo. Makikita mo sa sagot niya, sa tingin niya, pag biglang tumingin sa malayo, tinatanong mo, ligtas ka. Ano, hindi mo lang isipin ng ligtas? Oh. So, soul winning yun ha. So, sorry, binibilisan ko na ngayon sa other things na. Tayo mga Kristiyano, bakit parang susuot ka na ng ba't nagpapatato ka na bad? Spiritual ka ba? Spiritual ako, okay lang ako. Salit na matulungan mo yon, ay spiritual daw siya, walang problema. Nakita mo na yung conflict eh. Amen. Ba't mo sinisira yung katawan mo, kunwari?
Ba't di ka nag-church? Ba't dati ang saya-saya natin sa ano eh. Sa church eh. Di ba? Ay, nagkulang tayo din. Alala ko tuloy si ano. Tsaka kay DM parang naramdaman ko na rin niya. Yung kaso ganun siya. Okay lang ako, basta. O ilang beses ko tinanong siyang ganun. Alam niyo yun. Pag nagsinungaling ng ganun, ano mangyayari? Nabanggit kanina may consequence yun. Minsan palala ng palala. So, pero yun nga, at least nagawa natin yung dapat natin gawin. Ngayon, ang problema, pag hindi mo alam tong bagay na to, uy, okay lang daw siya, therefore, okay siya. Hindi eh. Tanungin mo siya pag may conflict, may ano, either di makasagot, okay, mali yung sagot, o yung tatawa na isang bagay hindi nakakatawa, yung mga ganyan eh. O yung sagot niya ganun, alam mo na. So yun, yung nabanggit natin yung solusyon kanina, tsaka yung, ano, diba, yung root cause. Pwede mo sabihin nyo, bad, baka lumalakas na yung laman mo, bad, baka pinapakain mo yan. Baka hindi natin alam, di ba? Ano nang nagagawa mo? Sino bang kaibigan mo? Anong pinag-uusapan nyo? Ano mga plano mo? Tiwala ka ba sa Diyos? Sinungaling ka dyan? O baka, ito yung iba naman, iba may nakausap lang. Alam niyo, delikado po yung mga, lagi sinasabi sa soul winning, yung mga anak ng demonyo. Kaya ini-expose natin yan eh. Hindi pwede sabihin si Father, ito ba sinabi siya ni Father? Sinabi siya ni Father, lahat tayo anak ng Diyos. Isabihan mo agad, kasi nungalingan yun na. Ngayon, ito na, depende rin sa tao. Kung i-purpose niya kasi yung katotohanan. Pag ayaw niya kasi, ay hindi natin ibig sabihin, iwanan mo na, bahala ka na. Kung gusto mo kang tulungan eh. Applicable soul winning, applicable yan sa pagtulong, pag-akay. Okay? So kayo, di pa nag-preach, pero minsan ang katabi nyo, ano eh, dapat nararamdaman nyo yan. Kung nararamdaman nyo, iba yung sagot. So kung di nyo talaga, kasi pastor, di naman ako pastor eh. Lagi siya sabi sa inyo, inform nyo ako. Sabihin nyo sa akin, hindi ko alam lahat, ayoko rin makialam na, lalo mga dalagi, text, anong problema mo? But, sana ikaw na yung tumulong. Inform mo lang ako, ma-advise kita para paano mo siya tulungan. Hindi laging ako. Kasi minsan mali din na ako lang ako. Amen? Malinaw na ba yung application ngayon? Yung kanina, cognitive dissonance, nakita niya na. Applicable sa soul winning, kahit sa sa career niyo, applicable din yan eh. Wala, pinapapasok ka ng linggo. Alam mo, Jamie, siya rin ako eh. Labas ilong. Ayan, church. Importante yan talaga. Importante yan. Pero minsan, actually, mga ganyan yan, yung mga banat. Eh, minsan takot din tayong mag-ano, di ba? So ngayon, kaya nga mas maganda, share mo lahat hanggat maaari. Ngayon, pag nakita mo ano, kailangan i-steer mo yung sarili mong buhay sa tamang direksyon. Okay, lahat ng nadaanan natin ha. So basically yun. So yung conflict na yan, dapat makikita mo yan sa tingin niya pa lang, sa hindi niya tingin, sa absent, sa ganyan. So do accordingly. Ngayon, pag may problema talaga siya, ayaw niyang ano, at least iiwas mo rin yung sarili mo, lalo yung mga bata. Huwag mong sabihin na, kaibigan ko kasi siya eh. Pwede ka mamili ng kaibigan. Amen. Hindi gano'n. Tatay ko kasi siya eh. Nanay ko siya eh. Si Jesus nga, yung kapatid niya, pag may tama, pag may dahilan, okay? So, sige, medyo set kalahating oras na tayo. Sorry, pero minsan lang naman yan eh. Okay, so medyo, yun. Kaya niya, madedetect niya, parang balik tayo sa kanina, sintonado. Hindi mo alam exactly, anong sintonado? Binibilang mo ba yung vibration ng vocal cords? Hindi eh. Na pagsanay ka na sa tamang nota, madaling ma-determine yung maling nota. Ganon din spirituality. Yung sagot ng kahit sino, believer o unbeliever, pag naramdaman mo yung cognitive dissonance sa kanila, move on ka na, huwag kang maniniwala sa sinabi nila sa sarili. Kasi may conflict na eh. Amen? May problema na, i-address agad. Nandiyan naman ang Panginoon, nandiyan ang church, nandiyan ang Bible. Sa mga bagay na hindi gumagalaw, doon ka laging magtiwala sa Diyos, sa Bible, spiritual na tao. Okay? Let's pray. Lord, mga salamat po, Lord, sa medyo komplikado mo. But kailangan namin to, Lord. Nakaka-relate naman kami dito. Ginamit namin mga terms na nakaka-relate ang iba. The music man yan, or sa school, or sa trabaho, Panginoon. I pray na manatili ang aming pag-pursue sa inyong katotohanan. Di nabanggit kanina, but doon po yung
Yung pinaka-compass namin, of course, yung katotohanan. Pag lumalayo, dinadala kami sa ibang bagay, Panginoon. Nawa malaman namin na yan po hindi yung kalooban at may conflict dyan, Panginoon, lalo pag kami pure. Nabanggit kanina umaga, pag kami pure, alam namin yung madumi, naaamoy namin yung kabahuan, Panginoon, ng kasalanan, Panginoon, at mga kasinungalingan. So, we pray about say, handaan niyo, Panginoon, turuan niyo po, Lord. Hindi matapang din kami, Lord. I-pursue namin yung katuwiran nga po, Lord. Kung hindi namin kaya, may tulong, pray. And ang dami available po ang help. Sa kabutihan niyo po, Lord, sa awan, dyan na po yung help. Tiwala kami, gawin namin tama, Panginoon. Mga maraming bagay dito, Panginoon, mga area ng buhay namin, alam naman namin ang mali na namin. Kami po hindi magdahilan, hindi mag-rationalize, hindi mag-excuse, kundi, Lord, ay i-align namin ang aming gawain at paniniwala sa inyong sinasabi, Panginoon, sa inyong magtiwala. Alam po, Lord, gabayin ulit kami, Lord, so for the rest of the week. Bagong linggo, Panginoon, bagong buwan, gabayin yung bawat isa. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.